Handa ka na bang iwanan ang lumang bersyon ng iyong sarili at simulan ang buhay na matagal mo ng pangarap? Marami sa ating mga ka-daily ang nakakaramdam ng pagkabagot o pagkakastuck sa parehong routine araw-araw. Pero ang totoo, ang susi sa pagbabago ay nasa iyong mga kamay lang. Sa video na ito, hihimayin natin ang isang step-by-step at practical na gabay kung paano mag-reinvent ng sarili sa paraang swak sa buhay Pinoy. Siguraduhin na panoorin mo ito mula simula hanggang dulo dahil sa huling bahagi ng ating talakayan, ibabahagi ko ang pinakamahalagang impormasyon at aral na magsisilbing pundasyon para hindi ka na muling bumalik sa dating gawi. Ito na ang simula ng iyong transformation, kaya tara at simulan na natin ang Aral 1. Bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Aral 1. Ang pag-audit sa iyong internal inventory. Bago natin pag-usapan ang paglipad, kailangan muna nating tingnan kung gaano kabigat ang dala nating bagahe. Ang internal inventory ay ang pag-check sa lahat ng aspeto ng iyong buhay mula sa iyong oras, pera, hanggang sa mga taong nakapaligid sa iyo. Sa ating mga Pinoy, madalas tayong madala sa agos ng araw-araw na routine, kaya hindi natin napapansin na nauubos na pala ang ating energy sa mga bagay na wala namang ambag sa ating growth. Isang mahalagang step dito ay ang paggawa ng listahan ng iyong time wasters at energy drainers sa loob ng 3 days. Isulat mo lahat ng ginagawa mo mula pagising hanggang pagtulog dahil dito mo makikita kung ilang hours ang nauubos mo sa walang kwentang pag-scroll sa social media o pakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay na puro negatibo ang dala. Kapag nakita mo ang data na ito, magugulat ka na lang na marami ka palang oras na nasasayang na pwede mo sanang gamitin sa pag-aaral ng bagong skill o pagpaplano para sa iyong kinabukasan. Ang goal natin dito ay maging honest sa sarili dahil hindi ka makakapag-reinvent kung dinadaya mo ang iyong record. Kasama rin sa inventory na ito ang pagtukoy sa iyong mga internal baggage o yung mga limiting beliefs na pumipigil sa iyo. Marami sa atin ang lumaki sa mindset na hanggang dito na lang ako o kaya ay ganito na talaga ang tadhana ko dahil mahirap lang kami. Kailangan mong isulat ang lahat ng mga negatibong thoughts na ito at tapatan sila ng bagong katotohanan na mas magpapatibay sa iyong loob. Halimbawa, kung iniisip mong masyado ka ng matanda para mag-aral, palitan mo ito ng idea na ang wisdom mo ay advantage para mas mabilis mong matutunan ang mga bagay-bagay. Ang skill gap analysis ay isa pang paraan kung saan ililista mo ang 3 skills na kailangan mo para maabot ang pangarap mong career o negosyo. Baka kailangan mong matuto ng digital marketing, video editing o kaya ay basic financial management para mas lumawak ang iyong options sa buhay. Kapag alam mo na ang mga kulang sa iyo, mas madali nang gumawa ng plano kung paano sila isa-isang pupunan. Hindi kumpleto ang pag-audit kung hindi natin pag-uusapan ang iyong financial reality check. Huwag kang mag-reinvent ng nakapikit dahil ang financial stress ay isa sa mga pinakamalaking hadlang sa pagbabago ng sarili. Alamin mo ng eksakto kung magkano ang iyong mga utang, kung magkano ang kailangan mo para mabuhay sa loob ng isang buwan, at kung meron ka bang emergency fund. Sa kulturang Pinoy, madalas tayong mahiya pagdating sa usapang pera pero kailangan itong harapin para maging malaya ka sa iyong mga desisyon. Isulat mo ang iyong net worth at tingnan kung saan napupunta ang iyong sahod dahil ang kalayaan sa pera ay nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob na sumubok ng mga bagong bagay nang hindi natatakot magutom. Ang pag-aayos ng iyong finances ay parang paglilinis ng pundasyon ng bahay para siguradong hindi ito guguho habang itinatayo mo ang bagong bersyon ng iyong sarili. Ang susunod na bahagi ng iyong inventory ay ang pagpili sa iyong inner circle dahil sila ang humuhubog sa iyong pagkatao nang hindi mo namamalayan. Sabi nga nila, ikaw ang average ng 5 people na madalas mong kasama kaya kailangan mong suriin kung sino-sino ba ang mga ito. Kung ang mga kasama mo ay laging nagrereklamo sa buhay, walang plano sa hinaharap, o laging hatak pababa ang mentality, asahan mo na mahihirapan kang magbago.
Hindi naman kailangang makipag-away o putulin agad ang ugnayan, pero kailangan mong maging intentional sa pagpili kung kanino mo ibibigay ang iyong limited time at attention. Maghanap ka ng mga taong mag-e-encourage sa iyo, yung mga taong mas magaling sa iyo para mahila ka nila pataas. Ang pagkakaroon ng tamang support system ay parang pagkakaroon ng hangin sa ilalim ng iyong mga pakpak na magpapagaan sa iyong paglalakbay patungo sa reinvention. Sa huli, kailangang maging specific at actionable ang iyong audit para hindi ito manatili bilang listahan lang sa papel. Ang pag-inventory sa sarili ay parang pagkuha ng X-ray ng iyong buhay para makita mo kung saan ang may bali at kung ano ang dapat gamutin. Kapag malinaw na sa iyo ang iyong starting point, mawawala ang iyong pagkalito at takot dahil mayroon ka ng roadmap. Isang practical na paraan ay ang paggamit ng notebook o kaya ay digital app para i-document ang lahat ng iyong realizations at discoveries sa prosesong ito. Huwag mong madaliin ang step na ito dahil ito ang pinakamahalagang pundasyon ng iyong ultimate guide sa pag-reinvent. Ang pagiging aware sa iyong current situation ang magsisilbing motivation mo para kumilos at magpursige na ayusin ang mga aspeto ng iyong buhay na matagal mo nang pinababayaan. Tandaan mo na ang bawat master ay nagsimula sa pag-amin na kailangan nilang mag-adjust at maglinis ng kanilang sariling bakuran bago sila nakamit ang tagumpay. Aral 2. Pagbuo ng mga micro-habits na tatagal. Ang sikreto sa tunay na pagbabago ay hindi matatagpuan sa mga biglaang desisyon na madalas ay hanggang simula lang, kundi sa tinatawag nating micro-habits o yung maliliit na gawin na madaling panindigan. Sa ating mga Pinoy, sanay tayo sa konsepto ng ningaskugon kung saan sa umpisa lang tayo mabilis at porsigido, pero pagkalipas ng ilang araw ay tinatamad na tayo at bumabalik sa dating gawi. Upang maiwasan ito, kailangan nating gamitin ang 5-minute rule sa bawat bagong bagay na gusto nating simulan sa buhay. Kung balak mong maging mahusay sa pagbabasa ng libro, huwag mong pilitin ang sarili mo na ubusin ang 100 pages sa isang upuan dahil siguradong susuko ang utak mo sa pagod. Simulan mo lang ito sa 5 minutes bawat araw hanggang sa masanay ang iyong sistema at hindi na ito maging pabigat sa iyong pakiramdam. Ang goal natin dito ay consistency o yung pagiging tuloy-tuloy dahil ang maliliit na hakbang na ginagawa araw-araw ay mas epektibo kaysa sa isang malaking hakbang na gagawin mo lang ng isang beses. Isang napaka-importante at practical na micro-habit sa panahon ngayon ay ang pagkakaroon ng digital detox routine lalo na sa unang 1 oras paggising mo sa umaga. Marami sa ating mga ka-daily ang may habit na pagdilat pa lang ng mata ay cellphone na agad ang hinahanap para mag-check ng messages o manood ng mga balita na madalas ay nagbibigay lang sa atin ng stress at inggit. Kapag ginawa mo ito, hinahayaan mong ang ibang tao o ang social media ang magdikta ng mood mo para sa buong araw imbes na ikaw ang may hawak ng iyong isip. Subukan mong iset ang iyong phone sa Do Not Disturb mode at gamitin ang first 60 minutes ng iyong araw para sa meditation, pagdarasal, or simpleng pag-iisip ng iyong mga goals. Ang simpleng habit na ito ay magbibigay sa iyo ng mental clarity at focus na kailangan mo para maging produktibo at kalmado kahit gaano pa kagulo ang mundo sa labas. Kapag nakontrol mo ang iyong umaga, mas madali mong makokontrol ang direksyon ng iyong buhay at mas mapapabilis ang iyong reinvention process. Para mas maging madali ang pagpasok ng mga bagong gawi, gamitin mo ang technique na habit stacking kung saan isasabay mo ang bagong habit sa isang bagay na dati mo nang ginagawa ng automatiko. Halimbawa, kung gusto mong maging mas maalam sa finances or business pero wala kang oras, maaari kang makinig sa mga educational podcasts habang ikaw ay naglalaba, naguhugas ng pinggan, o naghihintay sa pila sa terminal. Kung gusto mo namang maging physically active, pwede kang gumawa ng 10 push-ups tuwing bago ka maligo sa umaga dahil ang paliligo ay isa ng established habit sa buhay mo. Sa pamamagitan nito, hindi na kailangang kumuha ng sobrang willpower mula sa iyong sarili dahil nakadikit na ang bagong gawain sa iyong daily routine. Ang utak natin ay mahilig sa patterns, kaya kapag naitanim mo ang bagong gawi sa loob ng iyong kasalukuyang lifestyle, magiging natural na lang ito at hindi mo na kailangang pilitin ang iyong sarili. Ang small wins na makukuha mo rito ay magsisilbing fuel
para lalo mo pang pagbutihin ang iyong sarili sa mga susunod na araw. Ang pagiging maaga sa paggising o ang pagkakaroon ng early morning victory ay isa ring matinding sandata para sa sino mang gustong mag-reinvent ng sarili. Hindi naman kailangang madaling araw kaagad, kahit mauna ka lang ng 30 minutes sa dati mong gising, ay malaking tulong na ito para hindi ka nagmamadali at nagpapanik bago pumasok sa trabaho. Ang extra time na ito ay pwede mong gamitin para ayusin ang iyong bed, uminom ng sapat na tubig, at i-visualize kung paano mo gustong tumakbo ang iyong araw. Marami sa ating mga kababayan ang laging pagod dahil sa puyat at gahol sa oras, kaya ang simpleng adjustment na ito ay magbibigay sa iyo ng sense of control at disiplina. Kapag nagawa mo ang iyong mga task ng maaga, mararamdaman mo na panalo ka na agad bago pa man magsimula ang totoong hamon ng buhay. Ang disiplina sa pagtulog at paggising ay ang pundasyon ng isang matatag na pagkatao dahil dito nasusubok ang iyong commitment sa iyong sariling pagbabago. Sa huli, kailangan mong magkaroon ng visual progress tracker para makita mo ang iyong pag-unlad at hindi ka mawalan ng gana sa gitna ng laban. Maaari kang gumamit ng isang simpleng kalendaryo sa dingding at lagyan ng malaking markang letter X ang bawat araw na matagumpay mong nagawa ang iyong micro-habits. Ang psychology sa likod nito ay ang tinatawag nating don't break the chain, kung saan mas mamomotivate kang ituloy ang iyong gawi kapag nakikita mo na mahaba na ang iyong streak. Sa ating mga Pinoy na visual learners, ang makita ang iyong progress ay nagbibigay ng instant gratification at dopamine hit na mas healthy kaysa sa panonood ng memes. Huwag kang masyadong ma-pressure kung sakaling makaligtaan mo ang isang araw. Ang mahalaga ay bumalik ka agad kinabukasan at huwag mong hayaang maging 2 araw ang gap. Ang reinvention ay hindi tungkol sa pagiging perfect araw-araw, kundi sa pagpili na maging better version ng sarili mo nang paulit-ulit hanggang sa maging bahagi na ito ng iyong identity. Aral 3, Mindset Shift, mula survival patungong growth. Ang unang hakbang sa pagbabago ng iyong takbo ng isip ay ang pagtanggap sa tinatawag na beginner's mind o ang pagiging bukas sa pagkatuto kahit sa tingin mo ay marami ka ng alam. Sa ating kultura, minsan ay nahihiya tayong magmukhang walang alam kaya mas pinipili nating manahimik o umiwas sa mga bagong oportunidad. Ngunit sa proseso ng reinvention, kailangan mong yakapin ang katotohanan na lahat ng master ay nagsimula bilang disaster at kailangan mong dumaan sa stage ng pagiging apprentice muli. Huwag kang matakot magtanong o magkamali sa harap ng iba dahil ang bawat pagkakamali ay bahagi ng iyong pag-unlad. Kapag tinanggal mo ang pride na pumipigil sa iyong mag-aral ng mga bagong bagay, mas mabilis mong maa-absorb ang mga kaalaman na magdadala sa iyo sa susunod na level ng iyong buhay. Ang pagiging humble sa harap ng mga bagong kaalaman ay isang matapang na desisyon na magbubukas ng maraming pinto para sa iyong kinabukasan. Kailangan mo ring baguhin ang iyong pananaw pagdating sa kabiguan at simulang ituring ito bilang tuition fee para sa iyong tagumpay. Maraming Pinoy ang mabilis mawalan ng pag-asa kapag nagkamali o nalugi sa isang maliit na negosyo dahil iniisip nila na minalas sila o hindi para sa kanila ang ganoong klaseng buhay. Sa growth mindset, ang salitang malas ay pinalitan ng aral at ang bawat setback ay tinitingnan bilang feedback na kailangan para sa iyong improvement. Isipin mo na lang na ang bawat pagkakamali ay isang investment na binayaran mo para matutunan ang isang bagay na hindi mo mababasa sa anumang libro. Kapag hindi mo na kinatatakutan ng failure, magiging mas matapang ka sa pag-take ng mga calculated risks na kailangan para sa iyong pag-unlad. Ang katatagan ng loob na bumangon muli pagkatapos ng bawat pagkatisod, ang tunay na sukatan ng isang taong seryoso sa kanyang reinvention. Isang malaking hadlang sa ating paglago ay ang comparison trap o ang hilig nating ikumpara ang ating sarili sa mga nakikita natin sa social media. Madalas tayong makaramdam ng inggit o panghihina ng loob kapag nakikita nating parang ang layo na ng narating ng ating mga batchmates o kakilala habang tayo ay nagsisimula pa lang. Tandaan mo na ang tanging competition mo ay ang iyong sarili kahapon at wala kang kailangang patunayan sa ibang tao kundi sa iyong sarili lang. Iwasang ikumpara ang iyong chapter 1 sa chapter 20 ng ibang tao dahil magkaiba kayo ng timeline, pinagdaanan at resources sa buhay.
Mag-focus ka sa iyong sariling lane at ipagdiwang mo ang bawat maliit na panalo na nagagawa mo araw-araw. Ang paghinto sa pagkumpara sa iba ay magbibigay sa iyo ng kapayapaan ng isip na kailangan mo para makapag-focus sa mga bagay na tunay na mahalaga para sa iyong growth. Para maging sustainable ang iyong bagong mindset, kailangan mong maging intentional sa mga content na kinokonsumo mo araw-araw o ang tinatawag nating curated learning content. Sa halip na ubusin ang oras sa mga chismis, away sa internet, o mga balitang nagdudulot lang ng takot, mas mabuting punuin ang iyong isipan ng mga bagay na magpapalawak ng iyong pangunawa. Gawin mong unibersidad ang iyong commute o ang oras ng iyong trabaho sa pamamagitan ng pakikinig sa mga educational podcasts, audiobooks, o panonood ng mga tutorial videos na may kinalaman sa iyong goals. Ang utak natin ay parang computer na kung ano ang i-input mo, iyon din ang magiging output sa iyong mga desisyon at kilos. Kapag pinaligiran mo ang iyong sarili ng mga positibo at kapaki-pakinabang na impormasyon, unti-unting magbabago ang paraan mo ng pag-iisip at pagtugon sa mga hamon. Ang pagiging mapili sa iyong kinokonsumong media ay isang form ng self-respect at disiplina na maglalayo sa iyo sa mediocrity. Sa huli, huwag mong kakalimutan ang kapangyarihan ng gratitude with intent o ang sadyang pagpapasalamat sa lahat ng mga bagay na mayroon ka ngayon. Marami sa atin ang laging nakatingin sa kung ano ang wala, kaya hindi natin nagagamit ng maayos ang kung ano ang nasa kamay na natin. Bago ka matulog sa gabi, subukang isulat o isipin ang 3 things na ipinagpapasalamat mo para sa araw na iyon kahit gaano pa ito kaliit. Ang pagpapasalamat ay nakakatulong para ma-reprogram ang iyong utak na mag-focus sa mga oportunidad imbes na sa mga problema. Pinupuksan nito ang scarcity mindset o ang takot na laging kukulangin at pinapalitan ito ng abundance mindset kung saan naniniwala kang may sapat na pagkakataon para sa lahat. Kapag ang puso mo ay puno ng pasasalamat, mas magiging magaan ang iyong pakiramdam at mas magiging malinaw ang iyong paningin sa mga bagong landas na bumubukas para sa iyo. Ang pagbabago ng isip ay ang pinakamahirap na laban, pero kapag nanalo ka rito, sunod-sunod na ring magbabago ang iyong realidad. Aral 4, Skill Acquisition at Professional Pivot. Sa yugtong ito ng iyong reinvention, kailangan nating pag-usapan ang mga konkretong bala na gagamitin mo para maka-level up sa iyong career o negosyo. Hindi sapat na positibo lang ang iyong pananaw. Kailangan mo ng tinatawag na high-income skill o mga kakayahan na malaki ang demand sa merkado ngayon, gaya ng digital marketing, sales, specialized technical skills, or copywriting. Marami sa ating mga ka-daily ang nakulong sa mindset na kailangan ng mamahaling degree para kumita ng malaki, pero sa modernong mundo, mas mahalaga na ang alam mong gawin kaysa sa diploma mo. Maaari kang magsimulang mag-aral gamit ang mga libreng resources sa internet gaya ng YouTube o Coursera para unti-unting makuha ang mga skills na ito habang nasa kasalukuyan ka pang trabaho. Ang pag-aaral ng isang bagong skill ay parang pag-iipon ng puhunan na hinding-hindi mananakaw sa iyo at magsisilbing ticket mo para makawala sa cycle ng maliit na sahod. Kasabay ng pag-aaral ng bagong skill, mahalagang pagtuunan mo rin ng pansin ang iyong personal branding dahil ito ang nagsisilbing digital calling card mo sa mundo. Sa panahon ngayon, ang iyong social media presence ay hindi na lang para sa mga selfies o pag-post ng pagkain. Ito ay isang powerful tool para ipakita kung ano ang kaya mong gawin at kung anong value ang maibibigay mo. Ayusin ang iyong profile, tanggalin ang mga posts na hindi professional, at simulang magbahagi ng mga bagay na may kinalaman sa bago mong tinatahak na landas. Isipin mo na ikaw ay isang brand na kailangang i-market ng maayos para makuha ang atensyon ng mga tamang kliyente o employer. Kapag malinis at maayos ang iyong personal brand, mas madali kang pagkakatiwalaan ng mga tao at mas mabilis na lalapit sa iyo ang mga oportunidad nang hindi mo na kailangang magmakaawa. Hindi ka makakalayo sa iyong reinvention kung mananatili kang mag-isa, kaya kailangan mong matutunan ang networking with purpose o ang pakikipag-ugnayan sa mga tamang tao. Huwag kang mahiya na lumapit sa mga taong nasa posisyon o level na gusto mong marating balang araw para humingi ng payo o mentorship. Sa ating kultura, minsan ay takot tayong mapahiya
o ituring na masyadong ambisyoso. Pero ang katotohanan ay karamihan sa mga matagumpay na tao ay handang tumulong sa mga taong seryoso at masipag. Imbes na lumapit ka para humingi agad ng trabaho o pabor, lumapit ka para magtanong kung paano nila nagawa ang kanilang tagumpay at kung ano ang mga aral na pwede mong matutunan sa kanila. Ang pagkakaroon ng tamang network ay parang pagkakaroon ng shortcut sa iyong career dahil bibigyan ka nito ng mga insights at connections na aabutin ka ng ilang taon bago mo makuha ng mag-isa. Isang praktikal na paraan para makapag-pivot ng hindi nabubulaga ang iyong finances ay ang paggawa ng side hustle experiment. Huwag kang agad magre-resign sa iyong kasalukuyang trabaho nang wala pang kasiguruhan dahil baka mauwi ka lang sa matinding stress na makakasira sa iyong pag-unlad. Gamitin ang iyong mga bakanteng oras sa gabi o weekends para subukan ang bago mong skill sa pamamagitan ng pagkuha ng maliliit na projects o pagbebenta ng services ng part-time. Ang layunin dito ay makita kung talagang nag-i-enjoy ka sa bagong path na ito at kung may market ba talaga para sa iyong inaalok bago ka gumawa ng malaking desisyon. Ang paggawa ng maliit na experiment ay magbibigay sa iyo ng data at confidence na kailangan mo para unti-unting ilipat ang iyong focus mula sa luma mong trabaho patungo sa bagong career na mas nagbibigay sa iyo ng fulfillment. Sa huli, huwag mong kakalimutan na ang pinakamahalagang skills na dapat mong masterin ay ang mga soft skills o yung kakayahang makitungo sa iba't ibang uri ng tao. Kahit gaano ka pa kagaling sa technical na aspeto, kung hindi ka marunong makisama, mahina ang iyong communication skills o wala kang sapat na emotional intelligence, mahihirapan kang umakyat sa tuktok. Sa trabaho o negosyo, ang mga tao ay bumibili o kumukuha ng serbisyo mula sa mga taong gusto nila at pinagkakatiwalaan nila. Hasain mo ang iyong empathy, ang iyong kakayahang makinig, at ang iyong pasensya sa pagharap sa mga problema dahil ang mga ito ang magsisilbing glue na magpapanatili sa iyong tagumpay. Ang reinvention ay hindi lang tungkol sa pagiging matalino o magaling sa computer. Ito ay tungkol sa pagiging isang tao na may integridad at malasakit na kayang mag-inspire at mag-lead sa iba. Aral 5. Sustainability at Spiritual Alignment. Ang huling bahagi ng ating paglalakbay ay ang pagsigurado na ang bagong ikaw ay hindi lang pang short-term, kundi isang pagbabago na kaya mong panindigan habang buhay. Marami sa ating mga Pinoy ang madaling ma-burnout dahil sa kagustuhan nating makuha agad ang resulta o kaya naman ay dahil sa sobrang pagkayod para sa pamilya. Para maiwasan ang pagkapagod ng isip at katawan, kailangan mong magkaroon ng scheduled rest o ang tinatawag nating Sabbath. Maglaan ka ng isang araw sa loob ng isang linggo kung saan bawal ang trabaho, bawal ang pag-iisip tungkol sa business, at bawal ang pressure ng self-improvement. Ang pahinga ay hindi pagsasayang ng oras, kundi isang paraan para i-recharge ang iyong sistema para maging mas matalas ka pagdating ng Lunes. Kapag marunong kang huminto, mas malayo ang mararating mo dahil hindi mo hinahayaang maubos ang iyong apoy bago mo pa maabot ang finish line. Kasunod ng pahinga ng isip ay ang physical maintenance dahil ang iyong katawan ang sasakyan mo patungo sa iyong mga pangarap. Hindi mo ma-enjoy ang bunga ng iyong pag-reinvent kung ikaw naman ay laging sakitin or walang energy para gawin ang mga gusto mong gawin. Napaka-praktikal na simulan ang pagkakaroon ng disiplina sa pag-inom ng sapat na tubig, pagbawas sa mga pagkaing masyadong matamis o maalat, at ang paggalaw-galaw ng katawan kahit through simple walking lang araw-araw. Huwag nating baliwalain ang kalusugan sa ngalan ng pag-asenso dahil ang pinakamalaking asset mo sa buhay ay ang iyong physical vitality. Kapag maayos ang pakiramdam ng iyong katawan, mas magiging positibo rin ang iyong outlook sa buhay at mas marami kang matatapos na task nang hindi mabilis mapagod. Ang pag-aalaga sa sarili ay hindi pagiging madamot, ito ay pagiging responsable para mas marami ka pang magawa para sa ibang tao. Napakahalaga rin na magkaroon ka ng malinaw na pag-unawa sa iyong deep why o ang tunay na dahilan kung bakit mo ba ginagawa ang lahat ng ito. Darating ang mga araw na tatamarin ka, mawawalan ng gana o makakaramdam ng matinding pag-aalinlangan kung tama ba ang landas na tinatahak mo.
Sa mga oras na yon, kailangan mong balikan ang iyong pinakamalalim na hugot na maaaring ang iyong pamilya, ang pangarap mong makatulong sa iba, o ang pagnanais na hindi na maranasan ang hirap ng kahapon. Isulat mo ito sa isang papel o ilagay mo sa wallpaper ng iyong phone para lagi mong nakikita at naaalala. Ang iyong why ang magsisilbing anchor mo kapag malakas ang alon ng mga pagsubok at ito ang magbibigay sa iyo ng lakas para bumangon muli kahit pagod na pagod ka na. Kapag malinaw ang dahilan, kahit gaano pa kahirap ang paraan, ay kakayanin mo itong lampasan. Ang tunay na reinvention ay nagiging mas makabuluhan kapag ito ay ginagamit mo sa service to others o ang pagtulong sa iyong kapwa gamit ang bagong version ng iyong sarili. Huwag mong limitahan ang iyong pag-asenso para sa iyong sariling bulsa o kasikatan lang dahil ang tunay na tagumpay ay sinusukat sa kung ilang buhay ang nabago mo dahil sa iyong pagbabago. Maaari kang mag-mentor ng isang kakilala na nagsisimula pa lang o kaya ay magbahagi ng iyong mga natutunan sa iyong komunidad para magbigay ng inspirasyon sa iba. Sa kulturang Pinoy, ang bayanihan ay isang mahalagang aspeto ng ating pagkatao, kaya mas nagiging masaya ang tagumpay kapag may iba tayong kasamang umaangat. Ang pagbibigay pabalik ay nagbibigay sa iyo ng sense of purpose na mas malalim kaysa sa kahit anong material na bagay sa mundo. Kapag ang layunin mo ay makatulong, kusa ring dadaloy ang mga blessings sa iyong buhay dahil ikaw ay nagiging channel ng kabutihan. Sa huling bahagi, kailangan nating tanggapin ang power of surrender o ang pagkilala na may mga bagay na hindi natin kontrolado at kailangan nating ipaubaya sa may kapal. Magsumikap ka ng husto, gawin mo ang lahat ng iyong makakaya at maging disiplinado sa iyong mga habits, pero matuto ka ring magtiwala na may plano ang Diyos para sa iyo. Ang pagsuko na ito ay hindi nangangahulugan ng paghinto, kundi ito ay ang pagbitaw sa stress at anxiety na dulot ng sobrang pag-aalala sa future. Kapag ginawa mo na ang iyong part, maniwala ka na ang universe o ang Panginoon ang bahalang mag-ayos ng mga pagkakataon at pintuna para sa iyo. Ang spiritual alignment ay ang pagkakaroon ng peace of mind na kahit anong mangyari, alam mong nasa tamang direksyon ka dahil malinis ang iyong intensyon at tapat ang iyong puso. Ang pagbabago ng sarili ay isang banal na gawain dahil ipinapakita nito na pinahahalagahan mo ang buhay at potensyal na ibinigay sa iyo ng mailalang. Ang pag-reinvent sa iyong sarili, mga ka-daily, ay hindi isang mabilisang proseso kundi isang mahabang marathon na nangangailangan ng matinding pasensya at dedication. Nagsimula tayo sa pag-audit ng iyong buhay, pagbuo ng mga micro-habits, pagbabago ng mindset, pag-aaral ng mga bagong skills, hanggang sa pagpapanatili ng iyong spiritual alignment. Tandaan mo na ang bawat maliit na desisyon na ginagawa mo ngayon ay may malaking epekto sa magiging kinabukasan mo. Huwag kang matakot na magsimula muli dahil ang bawat pagkakataon ay isang regalo para mas pagbutihin ang iyong sarili. Ang pinakamahalagang aral sa lahat ay ang pagkilala na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa loob bago ito makita sa labas. Gamitin mo ang mga gabay na ito bilang iyong roadmap at huwag mong hayaan na ang iyong nakaraan ang magdikta ng iyong destinasyon. Maniwala ka sa iyong kakayahan, magtiwala sa proseso at higit sa lahat, magtiwala sa plano ng may kapal para sa iyong tagumpay. Kaya mo yan ka-daily! Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, ang Tips Daily. Maraming salamat! Disclaimer: ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa edukasyon at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice.